si Beck habang sinasabing magtuturo siya ng leksyon kay Chung para sa kanyang kabastusan, nabigla ang Mount Hua sect leader, at nagtataka siya kapag ang Southern Edge sect ay may ganoong uri ng sword technique. Papatamaan na sana si Beck, ngunit hinarang ni Chung ang kanyang sword technique, na ikinagulat ni Beck, at nang siya ay napaatras, naisip niya kung ano ang lakas ni Chung. Napagtanto ni Beck na hindi ito isang magarbong galaw o isang matulin at matalas na sword technique, ngunit ini-swing lang ni Chung ang kanyang sword. Patuloy ang pag-atake ni Chung, dahilan para mag-alala si Beck, dahil wala siyang makitang siwang, at nagtataka kung bakit napakabilis ni Chung habang hinaharangan ang pag-atake. Nakita ni Beck na walang bukas para magamit niya ang 12 movement Snowflower Sword Technique, patuloy na itinulak ni Chung. Bumalik si Beck upang marating niya ang hangganan ng larangan ng digmaan at malapit nang bumagsak. Biglang inindayog ni Chung ang kanyang espada nang may lakas na sa pamamagitan lamang ng air pressure nahuhulog si Beck sa labas ng larangan ng digmaan, na ikinagulat niya at tinawag ni Chung ang susunod na kalaban. Nagulat si Sima na gumamit lang si Chung ng basic na sword technique para sugpuin ka Beck. Iniisip ni Sima na kaya niyang pigilan ang kanyang sarili na magsalita, ngunit ang hayaan siyang hindi makakounterattack sa pamamagitan lamang ng basic na sword technique ay isang bagay na alam ni Sima na siya mismo ay hindi kaya. Nagtataka si Sima kung sino si Chung, at sa palagay niya ay dapat siyang pigilan, dahil iyon ang sinasabi sa kanya ng kanyang loob. Iniisip ni Sima kung patuloy na lumalaki si Chung sa ganitong bilis, maliliman niya ang Southern Edge sect balang araw, tulad ng ginawa ng Plum Blossom Sword Supreme noong nakaraan. Biglang sinabi ni Sima kay Jong Sohan na umakyat sa susunod at sinabi sa kanya na huwag hayaang makakuha ng madaling panalo si Chung. Sinabi ni Sima kay Jong na kaladkarin ang laban at sayangin ang lakas ni Chung hanggat maaari. Kinabahan si Chung at naisip na hindi niya dapat pababayaan ang kanyang pagbabantay. Kaya sa tingin niya ay hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban at hindi siya magiging sobrang kumpiyansa. Iniisip ni Jong kung hindi niya pababayaan ang kanyang bantay tulad ni Yu Beck, walang paraan na matatalo siya sa isang batang tulad niya. Biglang naramdaman ni Chung ang isang nakakatakot na presensya, at nagulat siya nang makitang sasampalin na siya ni Chung. Sinubukan ni Jong na harangan ang pag-atake ni Chung, ngunit napaluhod siya ng may pressure, at bigla siyang sinaktan ni Chung. Pababa na may malakas na tama sa mukha. Samantala, nagulat ang lahat, at hindi makapaniwala si Yoon na natalo ni Chung si Jong sa isang hit lang ng sabay-sabay. Iniisip ni Chung na hindi siya makukontento sa pagkatalo ng Southern Edge Sect Disciples, at determinado siyang mag-iiwan ng stigma sa Southern Edge Sect ngayon na hindi nila mabubura. Iniisip ni Chung na mawawalan siya ng stigma na hindi mawawala hanggat umiiral ang mga sekta nila sa mundong ito, dahil nagawa nilang hindi mapapatawad. Naalala ni Chung na ibinigay ng Mount Hua sect ang lahat ng mayroon ito upang iligtas ang mundo. At sa kabila ng kanyang dissuasion, nagpa siya ang lahat na ibigay ang kanilang buhay para pigilan ang Heavenly Demon sa walang katapusang dakilang bundok. Iniisip ni Chung na ang mundo kung saan ibinigay nila ang kanilang buhay upang protektahan ang mga lalaki ng Southern Edge sect ay naroroon din. Iniisip ni Chung na hindi lamang ang Southern Edge sect ang hindi gumanti sa kanilang kabaitan, ngunit ninakaw din nila ang kanilang sword techniques, minamaliit ang Mount Hua sect, at sinusubukan pa nga nilang yurakan ang mga ito sa mismong sandaling ito gamit ang kanilang maliliit na panlilinlang. Kailangang pakalmayan ni Chung ang galit sa loob niya ng ilang beses bawat araw para sa sandaling ito, ngunit hindi na niya ito napigilan, kaya sinigawan niya ang susunod na kalaban na lumabas. Sa paglabas ng susunod na kalaban, iniisip ni Chung na sapat na ang naipakita niya sa kanila ang mga pangunahing kaalaman. Kaya habang gumagawa siya ng movement, nabigla si Gul nang makitang bumabagsak ang pose, nagpido si Sword, habang kinakabahan ang kalaban, mabilis na gumalaw si Chung sa likod niya at sinaksak ang likod niya. Ang kalaban ay sumigaw sa api at sinubukang tamaan si Chung, ngunit muling tumama si Chung sa kanyang likod, dahilan upang siya ay matamba. Sa wakas, sa isang mabilis na galaw, nataman ni Chung ang kanilang kalaban at nawalan siya ng malay, na ikinagulat ni Yoon, at sa palagay niya ay lubos na iba ang level ng falling petal na sword na ginamit niya sa kanila. Hindi naisip ni Yoon na ang bumabagsak na talulot na sword ay isang kamangha-manghang martial art, tulad ng sword techniques ng Southern Edge sect. Hindi makapaniwala si Yoon na ganoon kalakas ito,
At sa tingin niya ay para bang sinasabi ni Chang sa kanila ngayon na ang martial arts ng Mount Hua Sect ay hindi nagpapatalo sa martial arts ng Southern Edge Sect kahit kaunti. Samantala, nabigla din si Gul, at sinabihan siya ni Yuon na huwag alisin ang tingin sa kanya, dahil ipinapakita ni Chung sa kanila ang sword technique ng Mount Hua Sect, ang sword technique na kanilang pag-aaralan at ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Sinabi ni Yuon kay Chung na ipakita pa sa kanila. Ipakita sa kanila kung ano talaga ang sword techniques ng Mount Hua Sect at kung gaano sila kalakas. Pagkaraan ng ilang sandali, natalo ni Chung ang 6 na kalaban sa kabuuan. Kaya nabigla ang mga manunood, at naisip ng mga kalaban na sa ganitong bilis, sila ay lilipulin ng isang third-class disciple. Walang sino man mula sa Southern Edge Sect ang handang harapin si Chung. Tinawag sila ni Su Jumayon na kaawa-awa dahil ang mga disipulo ng Southern Edge Sect ay natatakot sa isang bata na mas bata sa kanila ng 10 taon habang bumangon. Galit na sinabi ni Jumayon na tila nakalimutan ng lahat ang kanilang pakiramdam ng kahihiyan, at sinabing haharapin niya si Chung. Sinabi ni Jurin na hindi na niya kayang panoorin ang mayabang na batang iyon, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kapwa disipolo na buksan ang kanilang mga mata at makita siyang mabawi ang karangalan ng Southern Edge Sect. Ngunit galit na sinabi ni Jumayon na hindi na siya sigurado kung mayroon pang karangalan na matagpuan si Jurian ay agad na nagutos sa kanyang mga kapwa disipolo na dalhan siya ng espada, at papasok na siya sa loob ng larangan ng digmaan, ngunit pinigilan siya ni Sima at sinabihan si Manjot na lumabas at kalagkarin, ilabas ito hanggat maaari. Tinanong ni Sima kung naiintindihan siya ni Manjok, na sinagot niya. Ginagawa niya, at humarap kay Chung ng sabay-sabay. Sinabihan ni Sima si Jumayon na sundan siya, at pagkatapos pumunta sa isang tahimik na lugar, tinanong niya kung sa palagay ni Jumaon ay maaaring manalo ang iba, na hindi sumagot ng anuman si Jumayon. Pero tense siya. Sinabi ni Sima na sigurado siya. Hindi iyon iniisip ni Jumaon, at sinabing hindi siya nagkakamali, dahil si Chung ay isang batang halimaw, ngunit kung hahayaan nila siya, talagang magiging halimaw siya balang araw, at ang halimaw na iyon ay haad lang sa Southern Edge. Ang sekta, muli, tinanong ni Sima kung naiintindihan ni Jumayon ang ibig niyang sabihin, at sa tingin ni Jumayon siya alam niyang si Chung ay napakalakas para sa kanyang edad. Laking gulat niya na umabot sa puntong nag-aalala ang matanda. Iniisip ni Jumayon kung magiging problema ba si Chung sa Southern Edge Sect, at nagalit siya, iniisip kung sinasabi ni Sima na hindi niya kayang hawakan si Chung. Sinabi ni Sima na si Jumayon ay isang henyo, ngunit tinanong niya si Jumang, ilan sa tingin niya ang tinatawag na mga henyo sa mundong ito. Sinabi ni Sima na malamang na 10 o higit pa sa henerasyon ni Jumayon. At ang mga nakikipaglaban para sa pangalan ng pinakamahusay sa mundo ay hindi mga henyo tulad ng Jumaon. Mga halimaw sila. Sinabi ni Sima na ito ay isang uri ng mundo, at tanging ang mga sumasalungat sa pangangatwiran sa kanilang mga talento ang maaaring makipaglaban sa pangalan. Samantala, natalo ni Chung si Manjok, at habang sinusubukang pigilan ni Jumayon ang kanyang dalamhati, sinabi ni Sima na kahit gaano pa kalakas ang mga taong iyon, mga anak lang sila ngayon. Sinabi ni Sima na kahit tigre ito, kapag bata pa, mamamatay ito kapag kagat ng aso. Ngunit nang tanungin ni Jumayon ang ibig sabihin ni Sima, sinabihan niya itong patayin si Chung. Sinabi ni Sima na si Chung ay isang talento, at ito ay titigil kung pinutol ito ni Jumaon bago ito namumulaklak. Sinabi ni Sima na si Chung ay isang halimaw, ngunit maaari pa rin siyang harapin ni Jumayon, kaya't sinabi niya na si Chung ay kailangang mamatay ngayon, at walang pangalawang pagkakataon kung hindi nila siya papatayin. Sa ngayon, sabi ni Sima, kung hindi mapatay ni Jumaon si Chung, kailangan niyang putulin ang kanyang braso. Gayunpaman, naisip ni Jumuyong na si Sima ay wala sa kanyang isip, at sinabi niya kay Sima na huminahon, ngunit tinanong ni Sima kung gusto ni Jumaon na manirahan sa anino ni Chung sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ni Sima kay Jumayon na pumili ng matalino, at sinabing gagawin niya ang lahat ng responsibilidad kaya dapat siyang magkamali, dahil karaniwan ang mga pagkakamali sa panahon ng pagtitipid. Sinabi ni Jumayon kay Sima na hayaan siyang maging malinaw, at sinabing hindi siya hamak na maliliman ng lalaking iyon. Sabi ni Jumayon, kapag nakaharang ang lalaking iyon sa Southern Edge Sect, hindi na nila ito kailangang pagtakpan. Sumagot si Sima na tama ito. Samantala,
natalo ni Chung ang ika-8 kalaban at sa tingin niya ay makukumpleto niya ang 10 panalo, ngunit hindi ito kasing dali ng kanyang inaakala, dahil lahat ng iba sa mga kalaban ay natatakot. Sigurado si Chung na si Juma yun ang huli, ngunit sa tingin niya ay nakakahiya at iniisip niya kung makontento siya sa sunod-sunod na panalo. Biglang lumabas si Lee Xiangbi at sinabing alam niyang masyado pang maaga para makipagkompetensya siya kay Chung, pero hindi daw siya nanonood ng walang ginagawa kapag naghihirap ang kanyang mga juniors. Napangiti si Chung at sa tingin niya ay talagang kahanga-hanga si Lee, ngunit sa tingin niya ay karapat-dapat ang taong ito. Si Lee ay humiling ng isang laban kay Chung, at tinanggap ni Chung ang laban, sa pag-aakalang si Lee ang tanging lalaking hindi niya kinasusuklaman sa Southern Edge Sect. Sa palagay ni Chung ay magiging okay ang pagpapakita kay Lee, dahil balang araw ay kailangang tumaas si Lee sa kanyang level. Bigla silang pumwesto, at naisip ni Chung na kung kunin ni Lee ang kanyang teknik, ito ay magiging gamot, ngunit kung hindi, ito ay magiging lason. Kaya nasa kanya na ang lahat. Nagmamadali si Lee na salakayin si Chung, at iniisip ni Chung na maipapakita lang niya kay Lee ang simula ngayon, ngunit sa palagay niya ito ang level ng sword na hinabol ng Southern Edge Sect sa kanyang panahon. Habang sinusubukang hampasin ni Lee si Chung, biglang dumilim at nabigla si Lee, ngunit sa paglingon niya, bigla siyang natigilan nang makita ang isang malaking Chung na aatake sa kanya. Iniisip ni Lee na mayroon siyang kutob na hindi totoo ang kanyang nakikita, ngunit iniisip niya kung ano ang pagkakaiba ng kapangyarihan na ito na nagpaparamdam sa kanya na wala siyang magawa at hindi man lang siya makatakas. Biglang natamaan si Lee sa pag-ataking ito, na nagpaluwa sa kanya ng dugo, at napaluhod si Lee. Sinabi ni Lee na nakita niya ito, ang totoong Sword of Realm, at nahimatay siya sa lupa. Kaya sabi ni Chung, siya ay tapos na, at isa pa ang natitira. Biglang nakita ni Chung na si Jumaon ay nakikipag-usap kay Sima ng palihim, kaya't sinabihan niya si Jumayor na lumabas, na ikinagalit ni Jumuyon. Nagtataka ang mga manunood kung nangyari na ba ito sa kasaysayan ng Mount Hua Sect, na opisyal na nilang nadurog ang Southern Edge Sect. Akala nila kahit noong panahon ng Plum Blossom Saint, wala pang nangyaring ganito. At nagtataka sila kung kailan ang isang disipulo ng Mao Kuo Sect ay nakapagtiwala sa harap ng Southern Edge Sect. Bigla, nang subukan ni Hayon na kausapin ang sect leader, sinabihan niya si Hayon na huwag magsalita ng kahit ano at manood na lang muna. Ang sect leader ay nagsabi na dapat nilang mas bantayan kung ano ang ipapakita ng batang ito sa kanila. Samantala, si Jumayon, habang naglalakad patungo kay Chung, ay kakaiba ang iniisip na ang mga titig na kadalasang nahuhulog sa kanya ay laging puno ng pag-asa. Iyon ang inaasahan at pagkilalang natamo niya sa buong buhay niya, ngunit sa palagay niya ay ginawa ni Chung ang lahat ng ito sa mga alalahanin sa loob lamang ng kalahating araw. Biglang nagtanong si Jumayon kung dapat ba niyang purihin si Chung, na sinagot naman ni Chung na hindi ganoon kalaki ang deal. Gayunpaman, hindi gusto ni Jumayon ang hitsura sa mukha ni Chung mula sa simula na si Jumang ay nasa parehong level ng iba. Biglang sinabi ni Jumaon kay Chung na hindi niya kailangang maging mapagpakumbaba, dahil ang kanyang kababang loob ay mas makakasama ng loob ng mga nakikinig. Inamin ni Jumuyuo na karapat-dapat si Chang na maging mayabang at sapat na ang katotohanang natalo niya ang siyam sa Southern Edge Sect disciples para makilala siya bilang isang henyo. Gayunpaman, sinabi ni Jumuyong na kasawian ni Chung na ipinanganak siya sa parehong henerasyon na katulad niya. Sinabi ni Jumayon na si Chung ay titingin lamang sa kanyang likuran nang hindi niya kayang pagtagumpayan ang pagkakaiba sa pagitan nila sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ni Jumaon kung pinili ni Chung ang Southern Edge Sect sa halip, malalampasan niya sana siya balang araw. Ngunit ito ay isang kahihiyan. Gayunpaman, sinabi ni Chung na si Jom ay medyo kumpiyansa, at sinabing hindi ito dapat ang Mount Hua Sect, ngunit ang Southern Edge Sect na magkakaroon ng pagkakataon. Kaya nagtatanong siya kung bakit ganoon ang iniisip ni Jumayon. Sinabi ni Jumayon na ito ay malinaw, at nagtanong kung saan ang posibilidad ng Mount Hua Sect na maibalik ang kanilang kaluwalhatian kapag sila ay nakatali pa sa kanilang nakaraan at sinusubukang ibalik ang kanilang lumang martial arts. Sinabi ni Jumayon na iba ang Southern Edge Sect, at hindi nila iniisip ang nakaraan, kaya mag-iimbento sila ng mas mahusay na martial arts, bumuo ng isang mas mahusay na sistema at makamit ang isang mas mahusay na hinaharap. Sinabi ni Jumayon na ito ang dahilan kung bakit hindi na makakahabol ang Mount Hua Sect sa Southern Edge Sect.